Hello guys, meron tayong tanong at dito natin sasagutin yan sa YouTube natin para naman marami ang makapanood at sa lahat ng may mga tanong, ayan. May tanong po kung pwede ba at bago ang lahat, isubscribe nyo muna sa mga nakapanood nito. Isubscribe nyo ang aking channel. Pindutin nyo lang yung ating subscribe at isubscribe nyo ang ating channel, Chana Official. Ayan, ito sa YouTube channel natin. Anyway guys, may nagtanong sa atin, paano ba magpakasal sa Saudi Arabia? Ayan, meron na tayong mga video nito at ulitin natin kasi mahaba na ang video natin at hindi daw nila makita kung nasaan yung video kung paano magpakasal sa Saudi. Ayan, sa Saudi pag nagpakasal kayo, kailangan talaga single yung inyong mga papel. Ayan, example, yung inyong passport, kailangan single yan at yung mga ikama nyo, kailangan single siya. At ang hinahanap dyan sa Saudi Arabia pag nagpakasal ay passport, ayan, at ikama. At ang convert certificate talaga kasi hindi dyan nagkakasal talaga sa Saudi pag hindi ka convert. So, kailangan mo ng convert certificate. At sa mga nagsasabi naman, nagtatanong kung paano ba makuha yung convert certificate, kayo po ay mag-convert muna sa Islam. Ayan, meron po dyan marami yan, mga dawa center dyan sa Saudi Arabia. Turo lang kayo at magpasama kayo sa mga amo nyo kung saan gusto nyong mag-convert. Ayan, meron po yung tumatanggap ng convert dyan. Tumatanggap ng mga convert dyan, yung mga dawa center. So, ang kailangan din sa mag-convert ay yung passport at ikama. Yan. Yung dalawa na yan, dapat magkasama yan kasi yan ang hihingiin pag ikaw ay nag-convert. Ayan. At sa tanong naman kung ilang buwan bago makakuha ng convert certificate, depende yan sa mga dawa center. Mayroon man na 1 week, mayroon 1 month, mayroon din 3 months. Ayan. Depende na yan sa process nila. At balik tayo doon sa tanong kung paano ba magpakasal nga dyan sa Saudi Arabia. So, pwede kayo magpakasal dyan sa Makama, ang tawag dyan is Najis, dyan sa Riyadh. At kung doon naman kayo sa Jeddah, Dammam, kung saang probinsya kayo, hanapin nyo lang yung Makama. Makama means doon yun sa Sharia law court. Ayan. So, pumunta kayo doon, dalhin nyo yung passport nyo, ikama, witness. Yung witness, kailangan dalawa yan. At yung witness, pwede naman na hindi nyo dalhin yung tao, pero dalhin nyo yung kanilang ikama na dalawa. So, dalawang lalaki yan, isa sa iyo at isa sa iyong partner. At ayan, sa babae ganito. Sa babae, yung bitbit mo ay passport, ikama, at convert certificate, at witness. Yung witness is ikama. Ikama lang ng witness ang dalhin mo. At ayun, pumunta kayo doon sa Makama or kung sa Riyadh kayo, sa Najis. Ayan, sila yung nag-a-accept ng mga application for marriage. At sa partner mo naman, dahil most talaga sa mga partner is Muslim naman talaga. So, dalhin nyo lang yung passport niya at yung ikama at witness. Ayan, yan lang yung dadalhin nyo para mag-apply ng marriage license. Yan, dalawa kayo, ikaw at yung partner mo, ay magbitbit kayo ng mga requirements na yan. At pumunta kayo sa Najis, kung sa Riyadh kayo, or kung nasa province man kayo, pumunta kayo sa Makama or sa Sharia court. Ayan, doon kayo mag-apply ng marriage license. Ngayon, ang process kasi dyan ngayon sa Saudi, sa pagkakaalam ko, nung nandyan pa ako sa Saudi, ang process dyan is mag-apply ka ngayon, tapos i-cater ka nila, tapos kunin lang yung mga contact number mo kasi ang process nila is through online. Yung kasal nyo ay i-online. Pero sa pag-apply nyo, kumbaga pag-submit nyo, kailangan face-to-face yan. Pupunta kayo sa opisina ng Najis at doon kayo mag-apply ng marriage. Pagdating nyo doon, ayan, kukunin yung mga
mga papel nyo. At kailangan talaga single yung papel mo. Kahit married ka sa Pilipinas, pero single naman yung mga papel mo, pwede yan. Meron kasi nagtanong sa akin kung pwede ba yung passport ay nakapangalan sa ex. Ganito kasi yun, pagpasok nyo sa Saudi, yung kasing nakalagay sa inyong system ay marriage. Kasi yung passport nyo ay marriage, kaya yung magiging ikama nyo ay marriage. Ngayon, may nagtanong sa atin na kung mag-convert ka ba, pwede ka nang magpakasal kasi nga nag-convert ka na. Meron akong narinig na nakapasa dyan sa Najis, but ang iba dyan ay na-reject talaga. Pag nakita na yung passport mo at yung ikama mo ay marriage, talagang tinitingnan nila yan kasi nakikita yan sa absure. Pag nakita yan sa absure na ikaw ay married at yung ikama mo ay married, yan ay pagka-strict yung nag-process niya, talagang i-reject talaga yan nila. So, mayroong mga nare-reject talaga. Pero mayroong namang sumubok na may nakapasa naman na pumasok. So, sa mga nagtatanong, itry nyo lang kasi hindi naman kayo niyan, mayroon kasi na natatakot na mag-try. Hindi naman kayo pupusasan yan pag nag-try kayo. So, pag nag-try kayo, pag hindi nila tatanggapin, tatanggapin nila yan, tapos i-reject lang naman nila pagka yung process mo ay hindi siya approve, kasi kailangan ma-approve yung papel mo bago nila yan i-process. So, wag kang sa lahat ng mga nagtatanong, wag kayong matakot. Pagka nag-process kayo, hayaan yung ma-process yung papel nyo. Ngayon, pag na-reject yan, edi ma-reject siya, tapos hindi naman kayo niyan pupusasan. Kasi may nagtatanong, worry siya kasi baka mapusasan siya kasi nga isa siyang married sa Pilipinas. So, sa ganon, hindi naman nasa kamay nila yung batas kung kumbaga kung married ka sa Pilipinas, kasi may tendency kasi na married ka sa Pilipinas before at na-annul na yung kasal mo, pero yung passport mo ay hindi mo pa na-change. So may mga ganong setup din na minsan ina-approve nila. Pero yun na nga lang, pagka ganun ang status mo, pagka married ka sa passport mo, sa ikama mo, itry mo lang, baka ma-approve. Pag na-approve yan, bibigyan kayo ng link ng doon lalabas sa inyong number yung mga link na doon kayo ikakasal sa online. So, papasok kayo sa isang Zoom na meeting na nandun yung mga, alam mo yun, yung mga judge nandoon na magkakasal sa inyo. So, dalawa yan sila or tatlo na nasa loob ng room. Bibigyan kayo niya ng access na papasok kayo doon sa link. Na pagbukas nyo sa link, isa siyang apps, tapos bibigyan kayo niya ng ipapasa sa inyo yung link, tapos pagbukas nyo niyan, papasok kayo doon sa group na yon at nandoon yung mga alam mo yun, yung mga judge na magkasal sa inyo. Yung process niyan is 3 times. 3 times kayong magharap para ayun, may mga tanong sa kasalan. Ayan. After 3 times ng tawag yung mga interviews na gagawin sa inyo ng mga judge diyan, ang final niyan ay ikakasal na kayo at bibigyan na kayo ng marriage certificate. So, ang process niyan ay aabot siya ng 1 month. 1 month para matapos yung before 1 month matatapos na yung inyong mga alam mo yun, yung mga interview sa inside dyan sa Zoom. Ayan. Hindi siya Zoom. Ano siya nakalimutan ko yung apps. But, doon kayo papasok, bibigyan kayo ng link. Pag kayo ay approve yung inyong mga application for marriage, kayo ay bibigyan nila ng link. Ipapasa doon sa number mo, tapos i-click mo yan, papasok kayo doon sa isang group. Ayan. So, kung feeling mo na hindi single yung passport mo or something, mag-apply lang kayo kasi kung hindi naman yan approve, i-reject lang naman yan nila at hindi naman kayo pupusasan. So sa lahat dyan na gusto magpakasal dyan sa Saudi Arabia, sana nakatulong ang aking mga advices. Ayan. So sa lahat dyan na nasa Saudi Arabia,
mag-try lang kayo. Kung kayo naman nasa province, pumunta kayo sa Makama. Hanapin nyo yan. Kung hindi nyo mahanap, i-search nyo sa Google. Makama near you. Yan. Pag near you, near me or near you, yan ay makikita mo kung nasaan yung opisina.